Sa gitna ng syudad na tila hindi natutulog, kung saan ang bawat gusali ay isang testamento sa ambisyon at yaman, naroon si Mr. Lorenzo Ferrer, isang pangalan na kumikinang sa mundo ng negosyo. Kinakatakutan at ginagalang, ang kanyang presensya ay parang isang matayog na pader, seryoso at walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa susunod na transaksyon. Ngunit sa likod ng kanyang maskara na bakal, ay may isang pusong bumibigat sa bawat pagdaan ng araw. Mayroon siyang isang anak, si Ella, isang dilag na tila bituin na kumikinang sa sarili nitong liwanag, malayo sa anino ng kanyang ama. Si Ella, isang estudyanteng kolehiyo, ay kabaliktaran ng kanyang ama. Masipag sa pag-aaral, ngunit oo, ang kanyang kabutihan ay umaapaw. Hinahanap ang mga sulok na mundo kung saan siya ay makakatulong. Ang kanyang mga ngiti ay parang sikat ng araw sa umaga, nagbibigay liwanag sa lahat ng kanyang nakakasalamuha, mula sa mga gwardiya na binabati niya ng masigla, hanggang sa mga janitor na tinatanong niya ang kalagayan, maging ang mga taga-kantina na binibigyan niya ng matamis na bati. Ngunit sa likod ng kanyang masayang persona, may isang malalim na hinanakit na nagkukubli. Ella, bakit ka na naman late? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan mong umuwi ka agad pagkatapos ng klase mo? Ang boses ni Mr. Ferrer ay naglalagablab. Halos magpatumba sa mga porselana sa mesa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy, nakatutok sa kanyang anak. Ano ba, Papa? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi naman ako bata. Kaya ko na ang sarili ko. Ani ni Ella, ang bawat salita ay may bahid ng pagrerebelde. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang panga ay nakakagat. Walang pakialam. Ella, anak kita. Responsibilidad kitang protektahan. Alam mo ba kung gaano ka kadelikado sa labas? At ikaw, Mang Tonyo, bakit mo hinahayaan? Hindi ka ba marunong magbantay? Ang tinig ni Mr. Ferrer ay umaalingaw sa buong sala. Nasa isang sulok si Mang Tonyo, ang driver. Nakayuko ang ulo. Ang kanyang balikat ay tila bumibigat sa bawat salita ng kanyang amo. Pasensya na po, sir. Hindi ko po talaga namalayan. Tingnan mo, Papa. Kung hindi mo ako masyadong ginagawang parang preso, hindi ko gagawin to. Kung hindi mo ako laging pinapasundan, hindi naman ako tatakas. Hinarap ni Ella ang kanyang ama. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Gusto ko lang maging normal. Gusto ko lang tulungan ang mga taong nangangailangan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mr. Ferrer, tila isang bagyo na nagkukubli sa kanyang dibdib. Ella, hindi mo ako naiintindihan. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Hindi ko maintindihan? O baka naman ikaw ang hindi nakakaintindi? Bulong ni Ella bago tumalikod at sumampa sa hagdan. Ang bawat yabag ay may bigat ng kanyang hinanakit. Ang bawat gabi ay ganito. Ang kanyang ama ay isang malaking bundok na hindi niya kayang akyatin. Isang pader na hindi niya kayang gibain. Sa likod ng mga panunumbat at pagtatalo, patuloy si Ella sa kanyang lihim na misyon. Matapos ang klase, habang abala ang driver sa pag-aayos ng sasakyan, dahan-dahan siyang sumusuko sa likod. Naglalakad sa mga eskinita. Dala ang mga pagkain para sa mga batang lansangan. Ang kanilang mga ngiti ay sapat na upang pawiin ang sakit ng kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad si Ella pabalik mula sa kanyang misyon, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Isang anino na tila sumusunod sa bawat galaw niya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nagtago siya sa isang madilim na eskinita. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanto. Nang maramdaman niyang papalapit ang anino, hinampas niya ito ng malakas gamit ang kanyang bag. Aray! Ella, ako to! Isang pamilyar na tinig na umaalingaw-ngaw. Nagulat si Ella. Gerald? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka naman kasi sumusunod sa akin? Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Gerald, ang kanyang kaklase, ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Pasensya na, Ella. Lagi kasi kitang sinusundan.
Nakikita ko ang ginagawa mo sa mga bata. Ang galing mo, Ella. Gusto ko lang sana sumama. Mula noon si Gerald na ang kanyang kasama. Ang kanilang mga paa ay sabay naglalakad sa mga sulok ng syudad. Ang kanilang mga kamay ay sabay na nagbibigay ng mga pagkain. Si Gerald ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang takbuhan, sa tuwing bumibigat ang kanyang dibdib dahil sa kanyang ama. Hindi ko na alam, Gerald. Pakiramdam ko, wala akong karapatang huminga ng malaya. Para laging may nakabantay sa akin. Ani ni Ella habang nakaupo sila sa isang bangko sa parke. Pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Alam mo, Ella, siguro ginagawa niya lang yun dahil mahal ka niya. Malumanay na sabi ni Gerald habang iniabot ang isang panyo kay Ella. Mahal? Kung mahal niya ako, hahayaan niya akong maging ako. Hahayaan niya akong maging malaya. Ani ni Ella, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Isang araw, ipinasyal siya ng kanyang ama sa kanyang kumpanya. Ang malaking gusali ay tila isang higanteng nilalang. Ang bawat palapag ay may sariling mundo ng transaksyon. Ella, ikaw lang ang magmamana ng lahat ng to. Kailangan mong matuto. Sabi ni Mr. Ferrer habang ipinapakita ang bawat opisina. Nakita ni Ella kung paano pagalitan ng kanyang ama ang mga empleyado. Ang bawat salita ay tila latigo. Ang bawat utos ay may bahid ng pagkamalupit. Ang kanyang puso ay kumirot. Ito ang dahilan kung bakit niya kinasusuklaman ang kanyang ama. Ang kawalan ng awa sa kanyang mga manggagawa. Hapon na, si Mr. Ferrer ay abala sa isang meeting. Naisipan ni Ella na tumakas. Lumabas siya ng gusali. Naglakad-lakad sa malapit na pasyalan. Nakita niya ang mga pamilyang masayang namamasyal, ang mga bata na tumatawa, ang mga mag-aasawa na magkahawak ang kamay. Naalala niya ang kanyang ina. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang pisngi. Manong, mauuna na po ako. Hindi ko na po hihintayin si Papa. Ani ni Ella sa telepono, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pagdating sa bahay, naupo siya sa sala, pinilit magpakaabala sa panonood ng TV. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad, bumabalik sa nakaraan. Ilang oras ang lumipas, narinig niya ang pagbubukas ng gate. Hudyat na dumating na ang kanyang ama. Ella, bakit ka umalis? Hindi ka man lang nagpaalam. Gusto pa sana kitang ipakilala sa mga kasosyo ko. Ang boses ni Mr. Ferrer ay naglalagablab. Hindi ko gusto ang trato mo sa mga empleyado mo. Bulong ni Ella, hindi niya namalayan na lumabas na sa kanyang bibig ang salita. Ano? Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Sigaw ni Mr. Ferrer. Hinarap ni Ella ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kaya nawala si Mama dahil sa'yo, dahil sa pag-uugali mo. Ang bawat salita ay tila punyal na tumama sa puso ni Mr. Ferrer. Pinatalsik mo siya. Tinutukan niya si Mama ng baril. Pinilit niyang ibalik mo siya sa trabaho, pero hindi ka pumayag. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa isip ni Ella. Ang tunog ng patalim na bumawi sa buhay ng kanyang ina. Ang alaala ay sariwa pa rin. Ang mga pulang likido na dumadaloy sa sahig. Ang katawan ng kanyang ina na bumagsak. Natigilan si Mr. Ferrer. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran ni Ella ang kanyang ama. Tumakbo paakyat sa kanyang silid at doon bumuhos ang kanyang luha. Naiwan si Mr. Ferrer sa sala. Ang kanyang balikat ay tila bumibigat. Ang kanyang mga mata ay namumula. Saan ba ako nagkulang, mahal? Sana ako na lang. Sana ako na lang ang nawala. Bulong niya sa hangin. Tila kinakausap ang kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Kinabukasan pagising ni Ella, dumiretso siya sa habag-kainan. Ngunit, walang Mr. Ferrer. Ang upuan nito ay bakante. Ang kanyang puso ay kumirot. Baka sumobra na siya. Baka nasaktan niya ng sobra ang kanyang ama. Nagpatuloy ang araw ni Ella. Si Mr. Ferrer naman ay nasa opisina. Ang kanyang isip ay lumilipad. Bumabalik sa mga salita ng kanyang anak. Isang hapon, matapos ang klase,
Muling binisita ni Ella ang mga batang lansangan. Hindi niya kasama si Gerald. May mahalaga pa daw itong pupuntahan. Saglit lang siyang nanatili at umuwi na rin kaagad. Pagdating sa bahay, narinig niya ang mga boses mula sa sala. May kausap ang kanyang ama. Nakatalikod ang lalaki ngunit pamilyar ang boses at katawan nito. Bantayan mo lang siya, Gerald, ha? Huwag mong pababayaan. Ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, sabi ni Mr. Ferrer. Opo, sir. Hindi ko po siya pababayaan, sagot ng lalaki. Hindi sinasadya na tulak ni Ella ang pinto. Napalingon ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Hindi siya nagkakamali. Si Gerald nga. Gerald? Sigaw ni Ella. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataksil. Napatakbo si Ella. Ang kanyang puso ay kumabog na mabilis. Naramdaman niya ang bawat yabag ni Gerald sa kanyang likuran. Galit na galit siya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong kinakanlungan niya, ay tila isang espiya ng kanyang ama. Ella, saglit lang. Magpapaliwanag ako sa'yo. Sigaw ni Gerald. Patuloy si Ella sa pagtakbo. Hindi alintana ang kanyang paligid. Hindi niya napansin ang sasakyang papalapit. Agad siyang tinulak ni Gerald. Isang malakas na pagbangga ang umalingaw-ngaw. Si Gerald ang nabundol. Gerald! Sigaw ni Ella. Ang kanyang boss ay puno ng takot. Agad nilang dinala si Gerald sa pinakamalapit na ospital. Si Ella ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kama. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Nang imulat ni Gerald ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang kamay ni Ella na nakahawak sa kanyang kamay. Hinimas niya ito at agad na nagising si Ella. Tatawag ako ng nurse, ani ni Ella, ngunit pinigilan siya ni Gerald. Ella, kailangan mong malaman ang totoo, sabi ni Gerald. Ang kanyang boses ay mahina. Ang ama mo, mabuti siyang tao. Naging istrikto lang siya dahil ayaw niyang may mangyari sa'yo, tulad ng nangyari sa nanay mo. Nagsimulang magpaliwanag si Gerald. Ang kanyang ama ay isang janitor noon sa kumpanya ni Mr. Ferrer. Naging mabisyo, nalulong sa droga. Nang malaman ni Mr. Ferrer, pinalayas niya ito para sa kapakanan ng iba pang empleyado. Ngunit ang ama ni Gerald ay wala na sa tamang pag-iisip. Sumugod ito sa opisina. May dalang baril. Pinilit niyang ibalik siya sa trabaho. Ngunit nang hindi pumayag si Mr. Ferrer, pinaputukan niya ang asawa nito. Ang ama ko ang tumapos sa buhay ng nanay mo, Ella. Ani ni Gerald. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nasa kulungan siya ngayon pero si Mr. Ferrer, kahit puno ng galit at sakit, hindi niya ako pinabayaan. Inako niya ang responsibilidad. Pinag-aaral niya ako. Sinadya niyang pag-aralin ako sa parehong paaralan mo para bantayan ka. Para hindi ka ipahamak. Hindi niya gusto na mangyari sa'yo ang nangyari kay tita. Nalinawan si Ella. Ang lahat ng galit at hinanakit na nararamdaman niya para sa kanyang ama ay unti-unting napawi. Ang kanyang ama ay hindi istrikto dahil sa pagiging masama, kundi dahil sa pagmamahal. Ang tapang na nakikita niya sa kanyang ama ay para lamang sa ikabubuti niya. Nalaman din niya na kahit gaano ka-istrikto ang kanyang ama sa mga empleyado, malaki ang naitutulong nito sa kanila, sa likod ng mga kortina, sa pamamagitan ng mga scholarship at tulong pinansyal. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Ferrer, agad na patayo si Ella. Lumapit siya sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Papa, patawarin mo ako. Naipaliwanag na ni Gerald ang lahat. Niyakap din ni Mr. Ferrer ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ella, mahal na mahal kita, anak. Mula noon naging maayos na ang relasyon ng mag-ama. Inamin ni Ella ang kanyang pagpunta sa mga batang lansangan at sa halip na pagalitan, nginitian siya ng kanyang ama. Hindi na siya nagtatago. Madalas, kasama na niya si Gerald sa pagtulong sa mga bata. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas tumibay pa at si Ella sa wakas ay nagkaroon ng tunay na interes sa negosyo ng kanyang ama. Hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal at pag-unawa. Ang kanyang ama na dating isang malaking bundok,
ay naging isang matibay na haligi at si Ella, ang bituin, ay handa nang magningning sa sarili niyang karera kasama ang kanyang ama sa kanyang tabi. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.